sinasadya yan. Ako mga kaigsoon nga rin sa Dumaguete. Ngayong gabi kaninyong tanan. Salamat kung dako nga niyang ambag mo nga rin sa atong gamayng istorya ng kung sa kinabuhi o kung sa'y maayo para sa atong nasod, para sa atong mga anak, o para na itong tanan. One nation, one race. Request from Manila and other places asking me na kung magsalita ako, it's either in English or in Tagalog. Kasi covered din dito ngayon all over the nation. Ang problema, hindi naman sila nakakaintindi ng Bisaya. Bagay, problema nila yan. Na magsalita ako ng English pati Tagalog. Pero ako ay Bisaya. Sana yung sana yung ano ko. Yung sabihin ko sa inyo, what brings me to you tonight? Retirado na ako. Na presidente na ako. Sa habang panahon, naging mayor ako ng siyudad ng Davao. 23 years plus 6 years as president. Wala na akong mahingi sa Panginoong Diyos kung ano pa ng biyaya na maibigay niya sa akin. Sabihin ko na sa inyo at sa lahat, ako na po'y handang mamatay. Tapos na po ako na napilitan lang akong lumabas dahil dito. Now remember that we are not choosing or electing or campaigning for any person. There is no election coming our way. There is no candidate or candidates that we are rooting for, but rather we are talking about the fundamental law of the land. It's the highest. Kaya nga, pag ito ang ginalaw mo, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ever since, yun ang unang tao na ginagalaw yung konstitusyon eh. A constitution is supposed to be permanent. It is more or less ilang taon. Hindi ginagalaw yan. Why? Sabihin ko sa inyo, pag wala itong konstitusyon, putang ina, maghiwalay-hiwalay tayo. Man kami doon, sa lupa, sa lahat. So, ang aming buwis, malalaki rin. Kasi ang Davao, ang Mindanao, ang development, malawak. So, maraming pera ang gobyernong nakukuha doon. So, we can survive. Sabi nga nila, hiwalay, of course. But you know, ako dito sa Cebu, Danao ang tatay ko. Nanay ko, Mindanaoan. May konting, ako, Moro blood. But yet, I said, I'm forced to come out. Why? Because I love my country. Period. Huwag lang ninyong lukuhin ang Pilipino, wala tayong problema. But once you start to magkakadimperensiya talaga tayo. Look at the incongruity of it all. Tingnan mo naman ang Freedom Park, where we are supposed to air our view, our sentiments, at anong sa utak natin para sa kapwa-tao natin, para sa bayan,
para sa lahat. Yan sana, kaya nga tatawag Freedom Park. But what is very anomalous is that nandito tayo kay ang Freedom Park gisirhan. Ano? Sa katagal-tagal kong pagkamayor, I never did it. Even go. Sinong gustong mag-rally doon? Maranao, Maguindanao, Moro people, Miswari, nasyonalista, liberal, PDP noon, election. Gamitin ninyo. Huwag nang permit. Sa Davao, walang permit. Mamili lang kayo doon sa caretaker sa plaza. Anong araw na bakante itong plaza? Magpa-schedule kayo. O sige, amin itong araw na ito. Inyo yan. Inyo yan. Bakit? Alam mo bakit? God damn it, this is a public place. Kaya tayo nagmamahalan. Dahil isang dahil na magkamuka tayo. Kay Maranao ka, kay Maguindanao ka, galing ka bang hulo, meron man dito, marami man silang mga muro. Tingnan mo, kamukha mo. Why? Because Malay. Malay tayo, Malay race. Kaya lang, sa hulo, pumasok yung evangelist ng Islam. Dito naman sa Leyte, pumasok itong Magellan. Nakialam sa ating bayan. Ang masakit nito, pumunta sila dito, ayoko namang and they stayed there for 400 years. Utang ina. Gaano katagal yung 400 years? Alipid tayo sa sariling bayan natin. Panyol, pumasok ang Amerikano. Anong ginawa nila? Yung lahat ng magagandang kahoy natin sa bukid, lahat ng minerals na nakuha nila, anong iniwan nila 1945? After the war. Hindi man sana tayo kasali sa gera na yun. Hindi yung mga Amerikano Nandyan yung base. Kaya ngayon, kita mo kung saan sila naglalagay ng harap ng China si EDCAP basa. Alam mo, pag nakagira, pagputok lahat yan. Alam mo, ang China, basta ganoon lang bright yan. Ang missile na yan nakatutok na sa Pilipinas. May anak, ako na American citizen. Wala akong tao por tao, wala akong problema. Ang problema ninyo, Amerika, kayong noong mayayaman at, mighty, may mga armas, pumunta kayo dito sa Asia. Yung maliliit na kinuha ninyo, conquered and all. Yan ang history natin. Ngayon, okay lang. Binigyan tayo ng Independence Day. Oh, thank you. But before I forget, pasalamatan ko, ang mahal ko to, alam nila, yung mga pulis na militar, maraming salamat sa inyo. Pati pulis, sa tao yan. Hindi yan nakatutok paninong umuupo dyan sa putang ng... Alam ko yan kasi galing ako sa Malacanang. Alam mo yung mga militar pati pulis, pag luko-luko ka dyan, iiwanan ka talaga. Magkudita yan. Naluko na. Magka-Pilipino yan. Ang pulis inyo yan. Militar inyo yan. Huwag kayong matakot. Pag magpunta dito, wala yan. Ang iniisip yan, bayan pati tao, pagsisibihan nila. Inyo yan. So, mahalin ninyo ang militar pati pulis. Mabuhay sila. Ngayon, medyo wala na. Sana, mahina na lahat. So, pasalamat tayo sa serbisyo nila. Balik tayo doon sa independence. So, ganun pa man, perfect na sana. But once in a while, maganda na ang takbo.
independent Republic of the Philippines. Every now and then, we have elections. We choose the leaders sa community to run the government. Okay na yan. Pero yung seasonal yan eh. May panahon talaga, si Marcos noon attempted to tinker with the Constitution. And then we had trouble. Kaya pumasok si Cory, at si Cory naman fixed it itong 1987. Pero ganoon pa na marami ang pagkukulang. May pagka-anti kasi sa establishment eh. Hindi sa military pati police. But they were not happy with the police and the military. Pero ako isang piskal, prosecutor ako sa korte. Araw-araw ako nandyan sa korte nagtatrial. Ang daily bread ko is yung people of the Philippines versus yun. Ako ang nagpo-prosecute. Ako ang, kung maaari lang, na ma-secure ko yung conviction para makulong. Kaya yung mga masasamang tao, noon, araw-araw akong nagpapagod. Pero yung komunista, medyo, ako, kasi prinsipyo eh. May naman kayo itong mga kidnapper, hold-upper, man-rape, tapos hold up, kunin yung pera, patayin pa. Ibahin niyo itong komunista. Iba yan. So, prinsipyo lang yan yung away natin. So, wala masyado akong problema niyan. Pero nang mayor ako, naging pag-usap ako sa kanila. As a matter of fact, yung liderato ng NDF, yung Politburo mismo. Pero sabi ko, kailangan kong gawin yan para makaroon lang naman ng kunting dialogue. At kasi kung wala kasing communication, hindi mo matawagan pare. Pwede bang umalis ka na muna dyan sa barangay na yan? Marami ng civilian na dadali. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar para magpatayan. Filosofiya ko sa gobyerno. Ako nag-retired, ayaw ko na. Sabi ko, ayaw ko na talaga. Dumating itong, bigla na lang ito ngayon, si Marcos, hindi pa naman, in fairness to him, hindi pa naman nag-uumpisa, pero may plano sila ng chat-chat. Change the Constitution again. Huwag mong pakialaman yung Constitution kasi that is good for 10 to 15 years. Unchanging yan. Kaya nang kinakalkal mo, and every time yung tatay, pati ngayon itong anak, si Ferdinand Jr., gustong baguhin. Alam mo itong Constitution dala ko. Itong putang inang kapal na itong Constitution na ito. Ilang pages yan. Alam mo gusto nilang pakialaman? Ang gusto nilang pakialaman. Bago sa lahat, palaala ko lang, lahat sa gobyerno, mayor, governor, o sino man, may page lang dito, ng yelo. Konstitusyon ito, makapal to. Ewan ko kung ilang pages. Pero itong linya na ito, this is the only thing that I would like to talk to you tonight. Okay, so ito lang yung relevant. Ito yung may connection lang kung bakit nandito tayo. Okay, basahin ko. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people to peaceably assemble, assemble and petition the government for the redress of grievance. You are not the owner of this government. Hindi mo ito o sabihin na ito
para lang sa partido namin, di sa oposisyon o kalaban, anak ka ng puta. Yun ang pang-revolusyon. Because if you suppress or oppress the people and you do not give them an space to palabasin ninyo, init nilang ulo nila, ang masakit ang loob nila. Kaya nagkakaroon tayo ng ito, importante ito. No law shall be passed abridging. Huwag mong pakialaman. Huwag mong letsen yan. The freedom of speech. Hindi ka pwedeng mapagilan. Pag sumubra ka, malaybil ka. Alam mo, kung dito ngayon, magsalita ako, hindi mo akong tawagin mga ko Duterte, o ito lang pwede mong sabihin. Ito yung freedom of speech. Sabi ako dito, anong sasabihin mo? Basta may sabihin ako. Hindi mo akong pigilan because that could be censorship. Hindi mo pigilan. Ngayon, kung ano man sabihin ko dito na may nasaktan o may masalita ako labag sa batas, sedition, or inciting people to commit sedition, then idemanda ako. But nung ka na hindi mo ako, you not allow me to do my speech. No. It's none of your fucking business. Gusto mo pagkatapos, kung may nasaktan, di magdemanda kayo. The expression or of the press. Kaya importante yung publication. Hindi mo pwedeng, huwag mong sabihin dyan sa newspaper, ito sabihin mo. At saka yung press, walang lisensya yan. Yan ang negosyo. Mag-printing press ka na, hindi ka kailangan humingi ng permit kahit kanino man. Ganon kahalaga itong konstitusyon na ito. Huwag ninyo itong bitawan. Magkaletse-letse na ang buhay. Sabihin ninyo, kung hindi tayo pwede mag-intindihan dito, patayin. Wala tayong problema. Ganon talaga ang buhay. So, ito yan. Ngayon, I'd like to move on to something else. Maliit lang itong istorya ko. Pwede yan, pwede na niya. Pero itong constitution, huwag mo talagang gawin ng bakit ang chacha? Bakit? Bago lang itong constitution. What chacha? What's the fucking matter about anong probinsya propon? Wala. Perfect itong konstitusyon natin. Ngayon, may isang page lang sila. This is Article 7 of the Section 4 of the Constitution. Isang sentence lang yan. Isang phrase lang nga ang gusto nilang tanggalin. Ano yan? The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years. Only yan. Which shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election, and shall end at noon of the same day 6 years thereafter. So that 6 years in. One term, 6 years. The President shall not be eligible for any re-election. Kaya dito si Marcos, hindi na talaga siya pwede. Kaya gusto niyang baguhin ang konstitusyon. Ito lang po tangin ng sentence na ito. Para lang makatakbo uli. Kasi dito, eligible, the President shall not be eligible for any election. No person who has succeeded as President and served
as such for more than 4 years shall be qualified for election of the same office at any time. Ayaw ko man sabihin, masama ang leaves bad taste in the mouth. Upload. Pero kaya ni Inday, kung mag-succeed siya at for 4 years siya ang maging presidente, hindi na rin siya pwedeng sumakbo. Basta ito, nakalagay dito. So yan ang problema. Ambisyon. 4 years na siya. Wala akong problema sana kung walang prohibisyon. Pero kung tanggalin mo ang provision at palitan mo ng bagong konstitusyon, ay putang ina naman. Maawa ka naman sa Pilipino. Ginagawa, every president has done it except me. Yung dumaan ng presidente, gusto talaga kalkalin yung konstitusyon. Gustong baguhin para eligible for another election or re-election. But sino ba nagsabi sa iyo magandang lalaki ka na enjoy ang mga taong bayan manood sa iyo for 12 years? Gusto ng tao 6 years lang. Tama yan. Tama yan. Ako for 6 years, bumaba ako. Ngayon, kung gano'n lang pala ang ginagawa ng lahat, putang ina, sana ako na ang gumawa noon. Ito, second year. Walang... pero pagsuka niya, parang puta na sakit ng ulo ko. Ano ba nangyari kagabi? Gikumot mo yung babae. Saan? Saan banda? Sa ano? Yung kamay, yung braso lang. Braso lang pala eh. Anong problema yan? Yan na naman ang bisyo namin. Tungga. Meron akong kaibigan dito. Pag nasa Amerika yun, kalimutan ko yung apelyido. June. Taga rito yun. Taga Tumaguete. Ted Gonzales. Taga rito yun. Mga pinsan ng mga Teves yan. Ako naman wala akong politika dito sa hindi ako nagkikialam. Basta ako, kung ano lang yung karapat-dapat na may ibigay ng Justisya kay Teves, ibigay sa kanya. Yun mga ganon. Ewan ko kung sinasadya yan. Pero may korpyo. Ano naman? 10 p.m. Maraming sana muli na mo? Uy, buwang. Ano lang diyan? Wala na naman po asa rin, ha? I will not pass judgment kung anong ginawa niya. Pero para sa akin, ano man ang nagawa mo, anong klaseng diskarte ang pinakita mo sa Pilipinas, wala na akong masasabihin yan. Ayaw ko namang ano sa iyo. Yung qualification lang, kasi siyempre. Pero kung anong nagawa mo, kabutihan o kasamaan, hindi ko na pag-usapan. Ayaw ko, kasi lumaarin akong pagka-presidente. Pero kanang gwapa gano'n sa pinagito. Kung na naman kung patyo na asawa, lichibo na. Ang kadaot kay duha na. Duha mo yung kong gurguron. Kaya ako wala akong bumbong. Wala akong sabihin sa record mo, there will be always a time for reckoning. This is not an election. I will not pass judgment on your performance or in your performance.
At sabihin ko lang sa iyo, whether you have done good or exceedingly good or exceedingly bad, worse, hindi na ako. Huwag ka nang tumakbo kasi magkagulo lang. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Na ikaw yung eksepsyon. Eh di sana kung ganon, ginawa ko na nga. Bakit ako maghintay sa iyo? Isang daan lang tayo, Bongbong. Hayaan mo na lang, ayusin mo na lang ang bayan. Although baluktot, putang inang... hayaan mo na. Umalis ka na dyan. Tapos mamili tayo ng taga Western, Visayas. Ilonggo na naman, lintek na. Sino nga, di ba pwede? Kahusay na mo Ilonggo, ganda. Pero ako ba sinkin sa... Could be Waray, it could be Ilonggo, basta Pilipino. At may eleksyon. Wala akong... It could be Yakan, it could be Moro. Bahala na, basta gusto ng Pilipino. Total Pilipino rin yan. At huwag kayong maano dyan sa mga muro-muro na... Itong mga muro na kapatid natin, mga mahusayan. May mga rebelde rin. Kagaya natin, may mga rebelde rin kayo dito. Dito sa Western Visayas. Alam mo, dito malakas ang NPA. Alam mo bakit? Because of the conflict sa lupa. Ayun yung nasaan yung... Hindi naman ako ng ano ha. Pero sa totoo man, hindi nila ako, kaibigan ko kasi. Pero kayong mga may mga asyenda, tubuhan, kagaya ng Central Luzon, mga kuwang ko, pati ito dito, meron talaga tayong problema. Kaya ako, kung maaari lang, bilis-bilisan na ang land reform. It evolved in the years to come. Paski mahirap siya, bibigyan mo ng pera sa land bank, pahiramin mo ng pera para to cultivate. Kasi pag pinaros mo yung banana, malaki ang binibigyan ng export earnings. But then again, the fundamental problem dito sa ating bayan, especially dito sa is itong lupa. Ibigay mo talaga as many as you can. Ako walang problema na presidente ako. Halos lahat public lands. Basta sabi ko yung puno dyan. Sino may-ari niya? Sige. Pasok kayo dyan. Inyo na yan. Putulin ninyo. Sabihin ko sa gobyerno, linisan ninyo, ibigay ninyo sa tao. Bakit natin maghintay ng... Why do we have to wait for what? Tapos nagnarami ang Pilipino. Tapos wala kang policy na clear. Kung ano ba itong mga lupa na ito, let it rot. Paano yun itong... Bigay mo na. Para mapakinabangan at makatulong sa pagkain, basta pagkain lang. So, Bongbong Marcos, huwag kang, ako, advice. Hindi naman kita iniinsulto, pero yung para sa akin, yung performance mo is, or was until now, and still is, a dismal failure. Wala kang, basta ikaw lang dyan sa itaas, puro ka English. Lumaki kasi sa Amerika, maganda yung English mo kaysa akin. Well, I know, even if I talk in English, there are a lot of things that they do, but bakit ako magpahipokrito? Bisaya man ako. So, wag kayong pumasok sa tsa-tsa at wag kayong pumayag. Kasi pag ginalaw yan, wala nang katapusan because they will open the Constitution. Ayan yung Constitution. Republic of the Philippines. 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Preamble.
with the sovereign Filipino people, imploring the aid of itong Bill of Rights. Itong Bill of Rights, alam mo, ang sunod yan, sunod na chapter, President, Congress, sunod na chapter niyan, Presidente, sunod ang Korte. Ang Bill of Rights, parang wall yan, na hindi itong Presidente, Congress, or Supreme Court kailangan sumunod na konstitusyon. Ito yan, it is the barrier, it is the protection of the people. Maliit man itong lugar na okay lang. Sino yan? Sino yung monumento niyan? Kasi Rizal, yung idol ko yan. Diyan ako pwedeng magpakamatay. Yan talaga. Alam mo, mahirap na isang tao, paski ako. Ayawan ko kung kaya ko. Humarap ako ng firing squad para sa bayan ko. O, sa babae pa siguro pwede. But if given a chance, kung sakali may repeat performance for my country, I would do it. I would do it. Wala na, matanda na ako. So, pagka ako inabot ng gano'n, anak na puta. So, believe ako kay Rizal. Buti dito tayo ng gano'n. Dito tayo yung Freedom Park ninyo. Public place man yan. May mga truck ngayon, may mga barrier. I ask, what's the sense? Ano ang kuha mo? Anong makuha ninyo na ginawa ninyo ngayon? Pag makita ko sa ibang lugar o baski na yun, sipain ko kayo. Ang barilin kita po. Karami kong binaril na sos, DDL, kidnapper, hold-upper, droga. Sinabi ko noong na mayor ako, umalis kayo kasi patayin ko kayong lahat. Ang mga putang ina, hindi naniwala, di patay lahat. Sabi ko dyan sa mga puti, hoy mga unggoy, wala akong pakialam sa inyo. Kulungin man ninyo ako kung ano, gawain ko. Everything, lahat gawain ko para sa bayan ko. Tumbling na, yung mga anak namin naging bangag na, putang ina, nasaan kayo? Nasaan kayo yung panahon na kailangan namin ng tulong, mayawa kayo? Tawad, pumunta kayo dito. Prisuhon, kunin mo. Tang ina, tantangan, tagag-itlog. Bastos yan po kayo. Huwag kayong magpa-alipin ng puti. Bakit sila pumunta dito tapos maghusga? Anong nagawa nila sa akin? Sa atin? Wala! Pumunta sila dito, ninakaw nila lahat. Europeans, Spaniards, Americans. Anong ginawa nila? What have you done for the Filipino to deserve even the slightest? Katayin ko kayo sa pag-ibig. Salamat.